Noong umaga ng March 17, 1995, naging mapait ang katapusan ng buhay ni Flor Contemplacion. Binitay siya kasabay ng 3 lalaking drug trafficker. Ma'am, where are you taking her? Ating! Flor! Murder ang kanyang kaso na kanyang inamin. Believe me, I did not kill them. Pero may nagsasabing napilitan lang siyang aminin ang krimen. Para sa kauna-unahang kaso na aking bubuksan dito sa Case Unclosed, balikan natin ang pagbitay kay Flor Contemplacion. Mula dito sa Singapore, ako naman Arnold Clavio. Mga tanong ng kahapon, siyasatin natin ngayon. Ganito nagwakas ang buhay ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Flor Contemplacion. Matapos ang 4 na taong pagkakakulong sa Changi Prison sa Singapore, bitay ang naging hatol kay Flor dahil sa kasong pagpatay sa kapwa OFW na si Delia Maga at sa 4 na taong gulang na alaga nito na si Nicholas Wang. Tubong San Pablo, Laguna, nakipagsapalaran si Flor sa Singapore noong 1988. Baon ng pag-asang mapagtapos ang pag-aaral ng kanyang 4 na anak, sina Sandrex, Russell, at ang kambal na sina Joel at Junjun. Kasi yung papa ko ng driver ng truck, sumasama siya sa papa ko pa going to Bicol or some area, nagba-buy and sell siya. Kasi 4 kami nag-aaral nun eh. So hindi pa rin sapat yung kinikita ng papa ko nun. Pero ang pangarap na magandang buhay, nauwi sa bangungot ng pagbintangan siyang pinatay ang matalik na kaibigan na si Delia at ang alaga nitong si Nicholas. Naganap daw ang krimen sa bahay ng amo ni Delia na si Wong Sing Kyong noong May 4, 1991. Ay sa salaysay ni Flor sa korte ng Singapore, umaga ng May 4, 1991, nagising siyang masama ang pakiramdam. Masakit ang ulo, nanginginig ang katawan at sumakit umano ang kanyang tiyan. Ngunit nakatakda siyang makipagkita kay Delia ng araw na iyon para magpadala ng pasalubong sa Pilipinas. Tumawag siya sa landline sa bahay ng lolo ko na may magbabalik bayan niya daw na taga Victoria, Laguna. May papadala siya na gamit para sa aming magkakapatid. Tubong Laguna rin si Delia Maga. Pareho ang landas ng kanilang tinahak ni Flor. Nagtungo rin siya sa Singapore noong 1988. Iisa ang kanilang pangarap, ang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Mabait naman siya. Mga anak naman lahat kanyang pinag-aral. Kakatulungan pati kami dali sa paghahanap buhay. Sa hirap din naman ang buhay dito sa atin. Kaya siya nagpilit makapag-abroad. Sa Singapore, nag-cruise ang kanilang landas noong 1990. Ayon pa sa salaysay ni Flor, mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam nang makarating siya sa bahay ng amo ni Delia. May mga bumubulong din daw sa kanya. Flor, paano ka? Flor, ano nangyayari sa'yo? Lord, gusto ka na. Halika ka muna dyan, tatapusin ko lang to. Kwento ni Flor sa korte, mistulang lumiliit si Delia sa kanyang paningin habang kinakausap siya nito. Maya-maya pa, namalayan na lang daw niyang may hawak siyang tali.
Bumalik ng banyo si Flor para dumuwal sa ika-4 na pagkakataon. Doon naman niya nakitang alaga ni Delia na si Nicolas. Pistulang naging pusa naman daw ang bata sa kanyang mga mata. Hindi umano niya mapigilan ang sarili, kaya nilunod niya si Nicolas sa isang balding tubig. Dito sa Virasami Road, nakatira ang ama ni Mrs. Hun na amo ni Flor Contemplasyon. Doong hapon ng May 4, 1991, dumalaw rito si Flor kasama ang kanyang mga amo. Dito na siya inaresto ng mga pulis. Bagamat inamin ni Flor na siya ang salarin, malaking palaisipan pa rin kung pinuwersa ba siya na aminin ang krimen. Ayon sa Home Affairs Ministry ng Singapore, isa raw sa mga ebidensya nagdiin kay Flor Contemplasyon ang diary ni Delia Maga. Nakasulat umano rito na bibisita si Flor noong araw na naganap ang krimen. Pero hindi kumbinsido si Atty. Romeo Capulong ng Public Interest Law Center. Nireview ko yung proceedings, nireview ko yung depensa. Katulad na nasabi ko, hindi ako nasisiyahan doon sa pagkaka-defend kay Flor Contemplasyon. Si Flor Contemplasyon ang pinili nila maging scapegoat. Ganun nangyari doon. Iba raw ang natuklasan niyang bersyon kung ano ang naganap noong May 4, 1991 sa Gangsa Road, Singapore. Uuwi si Delia Maga kinabukasan. Alam ni Flor yun, magkaibigan sila ala rin naman pera si Flor, nagbalot siya ng mga second hand na gamit. At ilang pambagay, pagkain, na inilagay niya sa isang box. Padadala kay Delia Maga. Yun ang dahilan kung ba't nandun si Flor. Alam mo lang pag-pinagkita nito ako parang baka mamaya Doon sa kanya yung merito ng bata pagkamahal-mahal. may mga pangalan na baka mamaya. Meron, syempre. Saka Alam mo, magkaibigan, parehong Pilipina, parehong trabaho, nagkabidahan sila. Samantala yung bata na epileptic, pumasok ng toilet, napasok yung ulo sa balde ng tubig, nalunod. Ganun ang nangyari ron Ko, Nicolas! Ano nangyari sa'yo? Nicolas! Delia! Ano nangyari, Delia? Anong gagawin natin? Hindi ko alam, Flor! Iwalaga ako, Flor! Tulungan mo ako! Iwalaga ako! Ano, Flor? Hindi pwede! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka! Umalis ka na! Ako na pangalan dito! Umalis ka na! Nicolas! Talaga ako, Nicolas! Nicolas! Pagdating ng employer, Nicolas! Delia, what happened? Forgive me, sir. I didn't know he's still drunk, sir. How come you didn't know? What were you doing? Sir, forgive me, sir. Forgive me, sir. Sir, sir, forgive me, sir. Sir, sir, forgive me, sir. Sir, sir, You killed my son! forgive me, sir. Ano ba kasi? hindi nakapagpigil, sinakal si Delia Maga. Yun ang tunay na pangyayari ko. Ngunit ang salaysay ni Flor sa korte ang mas binigyan ng timbang sa kanyang kaso. Ito ang Changi Prison kung saan nakulong si Flor Contemplasyon sa loob ng 4 na taon. Dito siya namalagi hanggang sa siya ay mabitay sa kasong double murder. March 16, 1995, nagkaroon ng pagkakataon ng 4 na anak ni Flor na bisitahin siya sa Changi Prison sa huling pagkakataon. Alam ko kung bakit kayo nandito. Kasi bibitahin ako bukas. Hindi ako pumatay. Wala akong pinatay. Magmahalan kayo magkakapatid, ah. Lagi yung tandaan. Mahal na mahal kayo ni nanay. Siyempre napakasakit para sa amin nung kasi imagine mo 4 years siyang nakulong.
Tapos, never namin siyang, kumbaga first time lang uli namin siyang nakita after 4 years. Tapos, hindi pa kami inalaw na makausap siya ng often. Kumbaga, nag-uusap kami by phone or by senyas lang doon sa salamin. Yun lang. Hindi raw malilimutan ni Russell ang huling mga salitang binitiwan ng kanyang ina bago sila umalis ng Changi Prison. Pagdating na lang ng bagay ko sa Pilipinas, naglalang ako yakapin. Sinabi naman namin sa kanya na mahal namin siya. Ayaw na niya makita yung pangyayaring gagawin pa sa kanya, kaya pinilit niya na umuwi na kami. Although ayaw pa namin umuwi, siya na talaga yung nagsabi umuwi na kami nung araw na yun. Alas 6 ng umaga noong March 17, 1995. Hinarap ni Flor Contemplasyon ang hatol ng korte ng Singapore. Kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Malamig ng bangkay si Flor Contemplasyon ang iuwi sa Pilipinas noong March 18, 1995. Si Papa yung sumundo sa kanya sa airport. Tapos, pagdating ng bangkay, pinasok nga sa loob ng bahay noon. Tapos, inangat ng Papa ko yung ulo niya. Tapos, hinalikan siya, niyakap. Ganon din, pagkatapos ng Papa ko, ginawa din namin magkakapatid. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Flor. Bistulang bayani siyang inihatid sa huling hantungan noong March 26, 1995. Naging saksi ako sa di mahulugang karayom ng mga nakipaglibing. Darito tayo ngayon sa loob ng San Pablo Memorial Park at nasa aking likuran na itong magiging huling hantungan nitong si Flor Contemplasyon. Kahit pa 14 na taon na nakalilipas, sariwa pa rin sa alaala ng mga OFW dito sa Singapore ang nangyari kay Flor. Ito ang Lucky Plaza dito sa Singapore. Dito nagsasama-sama at nagkikwentuhan ng ating mga kababaeng OFWs, lalo na pag-araw ng linggo. Ito ang lugar na pininiwala ang naging tambayan din ng magkaibigang Flor Contemplasyon at Delia Maga. Umigpit talaga since na nangyari kay Contemplasyon. Mas lalo naging matapang, naging mayabang ang mga Chinese. Kaya lang dahil sa hirap ng buhay natin, talagang marami nagtsatsaga ng Pilipina para maging mangamuhan dito talaga sa Singapore. Everyone was hoping na may miracle na mangyayari. Pero nung after no, nalaman ko na binitay pa rin siya. So yun, ganun din na Makakagalit, no? nagkaroon din ako Parang- ng impression na grabe pala ang Singapore government. Talagang bibitayin ka kung bibitayin. Para sa marami, naging simbolo si Flor ng kawalang hustisya para sa mga katulad niyang OFW na tinaguri ang bagong bayani. Yung first 24 hours na ma-inform sila ng pulis na may dinampot na Pinoy, doon pa lang, may action na dapat yung gobyerno. Nakipag-ugnayan umano si dating Pangulong Fidel Ramos sa Pangulo ng Singapore na si Ong Teng Chong 2 buwan lang bago ang nakatakdang araw para ipatigil ang pagbitay kay Flor, pero hindi raw ito pinakinggan ng gobyerno ng Singapore. Tumulak sa Singapore si Atty. Romeo Capulong Na sana si Presidente Ramos mag-appeal man lang sa Prime Minister noon na magkaroon ng stay of execution. Na hindi namin hiniling ang na ipardon . Hindi ginawa ni Ginoong Ramos. Siguro kung mas earlier na ginawa ng government natin yun, baka may chance pa na mapigilan talaga yun. Napakasakit talaga yun. Kasi 16 days kami sa Singapore. Tapos lahat siguro ng paraan ng pakikiusap ginawa namin sa kanila, hindi talaga kami pinakinggan. Sinikap naming kunin ang panig ni dating Pangulong Fidel Ramos pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Sa dami ng batikos na tinanggap ni Pangulong Ramos, nagpalabas siya ng Executive Order No. 231 noong March 20, 1995 na bumuo ng isang fact-finding commission para imbestigahan ang kaso ni Flor. Gangkayko Commission ang itinawag dito. We were given only 15 days ng Pangulo
And we conducted the investigations, just National Library, at marami kami mga kinumbida at in-interview ng mga officials. Ayon sa Gangkayko Commission, nagkulang ang Philippine Embassy sa Singapore kaya nahatulan ng bitay si Flor Contemplacion. Ang dapat sana ay yung ating embassy o ating consulate ay gumawa ng paraan na nagbigay ng sariling abogado na galing sa atin. Pero sa isang email ay pinadala sa amin ni dating Consul General sa Singapore na si Elizabeth Buensuceso, hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng abogado kay Flor. Iba naman ang kwento ni Lucena Sarceno, dating OFW na nagbigay ng testimonya sa Gangkayko Commission. Ayon sa kanya, nakasama niya sa Changi Prison si Flor Contemplacion mula 1991 hanggang 1992. Dapagbintangan umano siya ng pangingikil sa kanyang amo kaya nasintensyahang mabilanggo ng 2 taon. Maglilinis kami ng mga silda. Tapos sa umaga, maghahatid kami. Doon ko nakilala si Mana Flor kasi kami naghahatid ng tsaka pag umaga tsaka tinapay. Ikaw ba talaga ang pumatay kay Delia? Ating, hindi akong pumatay. Pinipilit lang nila akong paaminin sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Ma'am, why are you taking her? Ma'am! Ating! Flor! Saksi umano si Lucena sa pagpapahirap na sinapit ni Flor sa kamay ng Singaporean police sa loob ng kulungan. Believe me, I did not kill them. Yun yung una-una, yung na nakikita ko talaga sa kanya. Yung kinukuryente siya. Yung paa niya, pinapatapak doon sa bathtub na may tubig, na may ng kuryente. Tinuturukan din umano ng gamot si Flor bago ang oras ng paglilitis, kaya tila wala ito sa kanyang sarili. Tinatanong namin, Mana Flor, bakit hindi mo kami kilala? Hinang-hina daw siya. Nakakahina daw sa kanya yung inaan sa kanya ng gamot. Kaya pag nandoon daw siya sa korte, wala siyang nasasabi. Hindi niya na ipaglalaban yung sarili niya. Ayon sa isang press statement na inilabas sa Singapore, hindi naman nabanggit ni Flor sa mga sulat niya mula kulungan sa kanyang pamilya ang tungkol sa pagpapahirap at pagpapainom ng gamot. Halos pareho sa salaysay ni Lucena ang ikinumento ng isa pang dating OFW, na si Virginia Parumog. Isa sa mga nakasama doon sa piitan at sinabi raw sa kanya ni Flor na iyon ang yun ang kanyang hindi tinanggi raw ni Flor na siya ang pumatay kay Delia. Gabi noong March 16, 1995, lumipad ng Singapore si Virginia Parumog. Pinapunta siya ni Atty. Kapulong para magbigay ng testimonya sa isinusulong niyang bagong paglilitis. Ngunit huli na ang lahat. Singapore na yan. Binasura ng pamahalaan ng Singapore ang naging investigasyon ng Gangkayko Commission. Nanindigan silang si Flor Contemplacion ang may sala. Inamin na raw ni Flor na siya ang pumatay kay Delia Maga, ngunit isinantabi ng korte na wala siya sa katinuan nang maganap ang pamamaslang. Sinadya raw ni Flor na patayin si Delia Maga dahil ayon sa salaysay niya sa isang cross-examination, nagkaroon umano sila ng pag-aaway ni Delia dahil sa laki ng bagaheng ipapadala niya sa Pilipinas. Sapat kaya dahilan na patayin mo yung iyong kaibigan dahil ayaw lang dalhin yung pinakikidala mo? Hindi naman siguro sapat ang dahilan yun. Isa rin sa mga anggulong naging matimbang sa korte ng Singapore ay ang sinasabing motibo ni Flor para di umano'y pagnakawan si Delia. Ayon pa sa salaysay ni Flor, bago niya lisanin ang bahay ng amo ni Delia, nilimas niya ang ilang bagay mula sa lamesa sa sala, saka ito inilagay sa isang plastic bag. Kung si Flor kako ang talagang may kagagawa nito,
nasaan ang fingerprints ni Flor? Doon sa sinasabing doorknob, doon sa lababo, kung nagkaroon man ng struggle, yung cord, nasaan ang fingerprints? Ayon pa sa korte, hindi raw maaaring wala sa sarili si Flor nang maganap ang krimen. Dahil nakuha pa niyang hilahin ang bangkay ni Delia mula kusina hanggang sa banyo para itago ito. Nakipag-ugnayan din sa National Bureau of Investigation ng Gangkayko Commission para ipa-autopsy ang buto ni Delia Maga noong March 1995. At nakita namin may fracture sa scapula. Dito sa paypay na buto, sa likod na buto, merong fracture. Kaya kinuha namin yon. Saka, if I am not mistaken, sa rib, meron din. No? So, yun ang aming kuha na posible na siya ay nagkaroon ng injury, na binugbog siya o kung anong nangyari, antemortem bago siya namatay. Strangulation is a crime of power. Ang ibig sabihin, that the stronger one has to prevail. Imposible daw na si Flor ang pumatay kay Delia. Lalaki lang ang may ganitong lakas upang isagawa ang krimen. Sangayon dito ang asawa ni Delia Maga na si Conrado. Pero ako naaawa din kay Flor at nangyari nga sa kanya yon, pero ako hindi naniniwalang siya may kasalanan. Ang Gangkayko Commission ang nagbigay daan para maipasa ang Republic Act No. 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Isang batas para sa proteksyon ng karapatan ng mga OFW. Pero para kay Russell, walang batas na kaya pang magbalik ng buhay ng kanyang ina. Doon parang naguhugas kamay lang siya noon eh. Para maalis yung galit ng taong bayan sa kanya. Na kunyari may ginagawa siyang aksyon para sa kaso ng mama ko. It's too late na. Wala na eh. Patay na yung mama ko, nailibing na, tapos saka pa lang siya gagawa ng aksyon. Hindi na rin niya maibabalik yung buhay na nawala para sa amin. Ika-14 na anibersaryo ng pagkamatay ni Flor Contemplacion ngayong Marso 17. Pero di tulad ng dati, hindi kumpleto ang mga anak niya sa pagdalaw sa kanyang puntod. Nandito po tayo ngayon sa Bureau of Jail Management and Penology dito po sa San Pablo, sa Laguna. At dadalawin po natin yung tatlong anak ni Flor Contemplacion na nakulong po rito dahil sa bypass operation noong taong 2005. Halos 4 na taon nang nakakulong dito sina Sandrex at ang kambal na sina Joel at Junjun Contemplacion. Ayon kay Russell, katulad ng kanilang ina, biktima daw ng frame-up ang kanyang mga kapatid. May nakuha nga raw sa kanilang shabu. Pero sa barangay report, wala talaga nakuha. Pero pagdating sa 226, yung PDEA office nila sa San Pablo, sinasabi naman nila na may nakuha raw. Dinala pa nga sila sa Kanlubang para i-drug test. Dalawa kong kapatid, oo, gumagamit sila pero hindi sila nagbebenta. Hindi ba naisip na nanay mo nakulong nung araw, napagbintangan, tapos mangyayari din ito sa inyong magkakapatid na andito kayo sa kulungan? Nangyari sa nanay ko nakulong, nangyari sa amin nakulong. Iniisip ko nga kung hindi nangyari sa kanya yun, at meron pa may isang iba, siguro magpayo ang isang ina, ang magulang, hindi na siguro ito mangyayari sa amin. Hindi ba ialis ang pangungulila ng kambal sa kanilang ina? Mahirap kung tanggapin yung gano'n, mawala kami sa mundo. Nangyari. Hindi pa rin namin makakalimutan. May hinanakit pa rin kayo dun sa mga nangakong tutulong sa inyo noon? Hindi na po lang yung malaman yung tungkulin nila na tulungan yung mga kailangan. Ngayong palapit na ang anibersaryo ng pagkapitay ni Flor, ang tanging hiling nila ay makalaya at makapagbagong buhay. Hindi pa nagtapos sa pagkakakulong ng magkakapatid ang dagok sa pamilya Contemplacion. Ayon sa San Pablo BJMP, noong nakaraang taon lang ay nadakip din sa isang bypass operation ang asawa ni Flor na si Efren.
Isang linggo siyang nakulong, ngunit nakalaya rin matapos makapagpiyansa. So may issue nung araw na parang... Nang tanungin ko naman siya tungkol sa pagkamatay ni Flor, hinanakit pa rin kay dating Pangulong Ramos ang kanyang naalala. May masakit sa loob ko. Para baga lagi ang nasa isip ko, talagang kami pinabayaan nila. Sa akin pa rin nawala. O hindi man, gumawa man lang siya ng judge. Yung talagang inasikaso niya na nagawa ng para na hindi mabitay. Bangungot din ang dinanas ni Conrado nang mawala ang kanyang kabiyak na si Delia. Ay sa kanilang anak, alak ang naging karamay ni Conrado ng mga unang taon ng pagkamatay ng asawa. Pero unti-unti na raw siyang bumabangon mula sa trahedya. Hindi na masyado, hindi na kagaya ng dating pag nadating yung araw na hindi naalaalpat ako. Minsan nga hindi nakakatulog. Ay ngayon hindi na masyado, hindi na kagaya ng dati ngayon. Mga pamilyang nangungulila sa presensya ng ilaw ng tahanan. Mga buhay na nagbago sa pagpanaw nila Flor Contemplacion at Delia Maga. Ngunit hindi lang pamilya nila ang nagluksa sa kanilang pagyao, kundi pati ang buong bayan. Naging simbolo daw si Flor ng kapabayaan ng pamahalaan sa mga katulad niyang OFW. Hindi namin kakampi ang Philippine government sa pamumuno ni Gideong Fidel Ramos. Hindi namin kakampi ang embassy natin doon. Taliwas ito sa ulat ng Gangkayko Commission na si dating Pangulong Ramos mismo ang humiling ng executive clemency sa dating Pangulo ng Singapore. Ayon naman sa Migrante International, tila hindi pa nadala ang sumunod na mga administrasyon sa sinapit ni Flor Contemplacion. Kung natuto sila, bakit mula sa wala na mabitay si Flor, bakit tumaas ng 41 yung nasa death row? Hindi natuto ang gobyerno. Sana yung kanilang agresibong labor export policy, sana ganito rin yung pagiging aggressive nila na pagtanggol yung ating mga kababayan. Isa na rito si Cecilia Alcaraz, tubong Laguna rin tulad ni na Flor Contemplacion at Delia Maga. 1999, nang tumulak siya papuntang Taiwan para mabigyan ng magandang kinabukasan ang 4 na anak na solo niyang binubuhay. Ngunit ang matayog na pangarap para sa pamilya ay nauwi sa wala. Nagpapabalitang inaresto si Cecilia noong 2007 sa kasong pagpatay sa isang Taiwanese. Kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang naging hatol kay Cecilia. Sasabi naman ng aking kapatid, talagang frame up lang ang nangyari kasi October 20, nung kami pumunta ng DFA, ayaw pa nga kami papasukin ng mga migrante doon sa loob. Kundi nga yung tulong ng migrante, saka pa kami nagkaroon ng lakas ng loob na makausap namin o magkaroon ng balita. At hanggang sa dumating kami sa DFA nung panahon yun. Noong panahon yun, parang hindi kami naharap pa. Well, hindi naman natin magawa lahat. Pero masasabi ko lang ay itong record ng DFA, ng record ng pamahalaan in terms of providing support, ay we are ready to defend this. Kung mayroong mga instances na medyo nagkulang kami, then iparating sa amin. Isa si Cecilia sa mahigit 1 milyong OFW na nakakalat sa buong mundo. Tumulak sa Taiwan ang 2 anak at kapatid ni Cecilia sa tulong ng isang pribadong korporasyon na nagbibigay ng tulong sa mga Pilipino sa Taiwan. Ito ay upang makadalo sila sa hearing ng kanilang ina. Ang hiling ko lang po sa kanila, mas doble pa po nila yung tulong nila sa nanay ko. Kung ano pa po yung kakulangan na dapat nila itulong, gawin na po nila para maisalba po yung buhay ng nanay. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 37 ang kasalukuyang nasa death row at hindi daw nila ito pinapabayaan. Noong mga 3 years ago, yung nag-umpisa ko nagtrabaho sa DFA, ay hinawakan ko na 72 death penalty cases. Of that 72, 26 ay na-commute na. From death, naging life imprisonment, at saka of the 26, 11 ang nakauwi na rito. Nang magpunta ako sa Singapore, tinanong ko ang Consul General at Labor Attaché ng ating embahada doon
kung ano ang mga pagbabago mula nang mamatay si Flor Contemplacion. Isa sa pinakamahalagang pagbabago nangyari bukod dun sa bagong batas para sa kapakanan ng OFWs ay ang as far as the Department of Foreign Affairs is concerned ay yung bagong pillar ng aming foreign policy thrust. So ngayon mas sensitibo na ang mga foreign service officers throughout the world sa sitwasyon ng mga OFWs, no? At ang kanilang mga pangangailangan at mas well-equipped na, no, para matugunan ang mga ito. No? So sa tanong mo kung mauulit-ulit, sa tingin ko mas maliit ang posibilidad ngayon. Tiniyak nilang hindi sila nagkukulang sa pagbibigay ng tulong at proteksyon sa ating mga OFW doon. Ay nang ginagawa ng embassy, kami naman ang nag-aano dito. Meron kaming post-arrival orientation seminar. Kami ang noon, sinasabi namin lahat ano ang kailangan gawin mo, ano ang serbisyo ng embassy. Magme-maintain ng gobyerno sa ganitong niyang pangangatwiran o pagtulong, kung meron man tulong na matatawag, yung kanilang pag-approach sa ganitong klase ng problema. Mas lalala at madilim ang kinabukasan ng mga OFW sa mga darating na panahon. Sinikap rin namin kunin ang panig ng Embahada ng Singapore sa Pilipinas tungkol sa kaso ni Flor pero wala kaming natanggap na sagot mula sa kanila. Sa kasalukuyan, hindi na masyadong mabigat ang pakiramdam kapag binabanggit ang pangalang Flor Contemplacion. Tila naghilom na ang sugat sa paglipas ng mahabang panahon. Ngunit para sa mga naulila ni Flor, nanatiling buhay ang alaala na nangyari sa kanilang ina. At naniniwala silang may mahalagang naiwan ang kanilang ina sa pagkamatay nito. Ang pagkamulat ng buong bayan sa kalagayan ng mga bagong bayani sa ibayong dagat. Magandang gabi. Ako naman Arnold Clavio. Hanggang sa susunod na Huwebes, ang mga tanong ng kahapon. Sisiyasatin ngayon dito sa Case Unclosed.